Huminga ng malalim ang hangin sa ospital na iyon. Malamig. Malinis. Ngunit puno ng mga kwentong hindi nasasabi ng mga pasyente sa kanilang mga pamilya. Dito nagsisimula ang lahat. Ang pangalan niya ay Edmundo Villarreal. 72 taong gulang. Dating pinakamaimpluwensyang negosyante sa lungsod ng Cebu. Ang pangalan niya ay kilala sa bawat sulok ng business district, sa mga boardroom, sa mga gala dinner, sa mga pahina ng mga business magazine na nakahanay sa kanyang opisina. Ang Villarreal Group of Companies ay hindi basta pangalan lamang. Ito ay isang imperyo. Mga hotel, mga real estate development, mga bangko, lahat ay may tatak ng Villarreal. Ngunit ngayon, ang dating makapangyarihang si Edmundo Villarreal ay nakahiga sa isang ospital na kama, nakakonekta sa mga makina na sumusukat ng bawat tibok ng kanyang puso. Ang kanyang katawan, na dating matuwid at maringgal, ay ngayon ay payat at maputla. Ang kanyang mga kamay, na dating pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay ngayon ay nanginginig kapag inuunat niya ang mga ito patungo sa baso ng tubig. Stage 4 Pancreatic Cancer. Iyon ang sinabi ng doktor sa kanya 3 buwan na ang nakakaraan. At sa 3 buwang iyon, nag-iisa siyang humarap sa katotohanan na ang lahat ng kayamanang kanyang naipon ay hindi makakabili ng isa pang taon ng buhay. Walang asawa si Edmundo. Namatay si Corazon, ang tanging babae na mahal niya, mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Cervical cancer. At mula nang mawala si Corazon, puro trabaho na lamang ang naging kasama ni Edmundo. Walang anak. Pinili niya ang negosyo kaysa sa pagmamahal at ngayon, sa pinakamahalaga at pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay, napagtanto niya na nagkamali siya. Ang pangalawang tauhan ng ating kwento ay si Annalyn Santos. 28 taong gulang. Taga-Tondo, Maynila. Isang registered nurse na nagtatrabaho sa Perpetual Hope Medical Center sa Cebu, ang parehong ospital kung saan nakaratay si Edmundo Villarreal. Si Annalyn ay hindi kagandahang mapapansin mo sa unang tingin sa isang magarang partido. Hindi siya ang uri ng babaeng nagsusuot ng mamahaling damit o nagdadala ng branded na bag, ngunit kapag nakita mo siya sa loob ng ospital, kapag nakita mo kung paano niya hawakan ang kamay ng isang natatakot na pasyente, kung paano niya umiti sa isang matanda na matagal nang walang bisita, mauunawaan mo agad na ang ganda ni Annalyn ay ang uri na pumapasok sa puso mo nang hindi mo napapansin. Ikatlong anak siya sa 5 magkakapatid. Ang kanyang ama ay tsuper ng jeepney, ang kanyang ina ay nagtatahi ng mga damit para sa mga kapitbahay. Pinag-aral siya ng kanyang mga magulang ng may pagmamahal at sakripisyo, at sinuklian niya iyon sa pamamagitan ng pagiging isa sa pinakadedikadon at pinaka-compassionate na nurse sa buong ospital. May 2 taon na si Annalyn sa Perpetual Hope Medical Center nang maging pasyente si Edmundo Villarreal. Siya ang naka-assign sa ward kung saan naroroon ang mayamang lalaki. At sa bawat araw na dumadaan, napapansin niya kung gaano kalungkot ang mga mata ng matanda, mga mata na puno ng kayamanan, ngunit walang laman pagdating sa pagmamahal. Bago ko ituloy ang kanilang kwento, gusto ko munang huminto saglit. Kung ikaw ay bago sa aming channel, maaari kang mag-subscribe ngayon at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa aming mga kwento. Kung napapaiyak ka sa mga kwentong ganito, kwentong puno ng katotohanan ng buhay, ng pagmamahal, ng pagsasakripisyo, ibahagi mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Baka may isang tao sa iyong paligid na kailangan marinig ang kwentong ito ngayon. I-like ang video na ito at sabihin sa amin sa comments, saan ka nanonood? Anong lungsod, anong bansa? Gustong-gusto naming marinig kung gaano kalayo ang aming mga kwento nakakarating. Huwag kang mahiyang mag-comment. Ang aming komunidad ay puno ng mga taong tulad mo na naghahanap ng kwentong nagpapaginhawa sa puso. Ngayon, bumalik tayo kay Edmundo at Annalyn. Ika-6 ng umaga. Ang ospital ay nagsisimula pa lamang gumising. Ang mga nurse ay nagpapalitan ng duty, ang mga doktor ay nagsisimulang mag-round, at ang amoy ng ospital, isang halo ng disinfectant at mainit na sabaw mula sa kusina, ay kumakalat sa mga pasilyo. Pumasok si Annalyn sa silid ni Edmundo nang maihawak na tray ng gamot at isang basong mainit na tubig. Isang gawinan niya ito, lagi siyang may dalang mainit na tubig para sa matanda, dahil natuklasan niyang hindi gustong uminom ng malamig na tubig si Edmundo tuwing umaga. Galit si Edmundo ng araw na iyon. Nakarating sa kanya ang balita, ang kanyang mga pamangkin,
ang mga anak ng kanyang kaisa-isang kapatid na si Renato na namatay 10 taon na ang nakakaraan, ay bumisita sa ospital hindi upang bisitahin siya, kundi upang makipag-usap sa kanyang abogado. Gusto nilang malaman kung sino ang magiging tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Hindi sila nagtanong kung kumusta na siya. Hindi sila nagdala ng pagkain. Hindi nila hinalikan ang kanyang noo o hinawakan ang kanyang kamay. Pumunta sila para sa pera. At alam ni Edmundo iyon. Kaya nang pumasok si Annalyn, nakita niya agad na masama ang loob ng matanda. "Huwag mo na akong abalahin ngayon, Nars," sabi ni Edmundo nang walang pagtingin kay Annalyn. Nakatingin siya sa bintana, kung saan ang umaga ng Cebu ay dahan-dahang nagbibigay ng liwanag sa langit. "Kailangan mo pang uminom ng iyong gamot, Mang Edmundo," mahinahon na sagot ni Annalyn. Inilapag niya ang tray sa tabi ng kama at ibinuhos niya ang tubig sa maliliit na baso ng gamot. "Gamot," paulit-ulit na sabi ni Edmundo, halos parang isinumpa niya ang salita. "Gamot, gamot, gamot. Para saan pa?" Sinabi ng doktor, "Wala na akong aabutin ng 6 na buwan." "Bakit pa ako iinom ng gamot?" Huminto si Annalyn. Maraming nurse ang sana ay nagbigay ng mabilis na sagot, ang uri ng sagot na nasasabi sa training, ang uri ng sagot na propesyonal at maayos, ngunit hindi talaga nanggagaling sa puso. Ngunit si Annalyn ay hindi ganoon. Lumapit siya sa tabi ng kama at umupo sa maliit na upuan sa tabi nito. Tumingin siya ng diretso sa mukha ni Edmundo, ang matandang mukha na puno ng pagod at sakit at kalungkutan. "Mang Edmundo," sabi niya, mababa ngunit malinaw, "ang gamot ay hindi para sa kaligtasan mo sa kamatayan. Alam ko iyon. Alam mo rin iyon. Ang gamot ay para hindi ka masakit ng labis. Para ang mga oras na natitirang kasama mo ay maramdaman mo pa rin. Para kapag may dumating na kausapin ka, kahit sino man iyon, nandoon ka pa rin talaga." Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay bumaling si Edmundo sa kanya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita ni Annalyn ang mga matang iyon ng walang galit, mga matang puno lamang ng pagod. "Walang darating," bulong ni Edmundo. "Walang darating na makikita sa akin ng totoong makikita." Iniabot ni Annalyn ang baso ng gamot. Walang sinabi. Hinintay niya. Pagkatapos ng mahabang sandali, kinuha ni Edmundo ang baso. Uminom siya. Iyon ang simula ng lahat. Sa mga susunod na araw, naging bahagi na ng gawin ni Annalyn ang manatili ng kaunti sa silid ni Edmundo pagkatapos ng kanyang rounds. Hindi ito nakasulat sa kanyang trabaho. Wala itong karampatang bayad. Ngunit may nakikita si Annalyn sa matandang lalaki na hindi niya kayang baliwalain, isang kalungkutang lalim, isang pagkabigo na hindi natatapos, isang taong naghahanap ng isang taong makikinig. At si Annalyn ay mabuting tagapakinig. Isang hapon, habang binabago niya ang dextrose ni Edmundo, nagsimulang magsalita ang matanda. Hindi tinanong ni Annalyn, nagsimula lang siyang magsalita, parang ang mga salita ay natagal na nilang hinihintay na lumabas. "Alam mo ba," sabi ni Edmundo, "na minsan pang inisip ko na mag-asawa ulit pagkatapos mamatay si Corazon. Alam mo, ang aking asawa. Hindi ko alam ang tungkol sa kanya," mahinahon na sabi ni Annalyn. "Mahal na mahal mo siya," sabi ni Annalyn, hindi bilang tanong kundi bilang pahayag. "Mahal ko siya," sabi ni Edmundo, at ang boses niya ay namuo, parang may bato sa kanyang lalamunan. "Ngunit hindi ko siya sinabihang sapat na beses. Lagi akong may pupuntahan. Laging may meeting, laging may contract, laging may mas importanteng bagay. At nang mamatay na siya, nang wala na siya, napagtanto ko na lahat ng importanteng iyon ay walang kahit anong halaga. Wala. Lahat ng pera ko, lahat ng negosyo ko, hindi ko maibayad ang isang oras pa kasama siya." Naramdaman ni Annalyn ang paninikip sa kanyang dibdib. Hindi niya sinabihang huwag itong isipin o huwag itong pagsisihan. Sa halip, umupo siya muli sa tabi ng kama at nakinig. "Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na magpaalam sa kanya?" tanong niya. "Naroroon ako nang mamatay siya," sabi ni Edmundo. Hawak ko ang kanyang kamay. Ngunit ang nakakasakit, hindi ko alam na yon na ang huli. Akala ko gagaling pa siya. Kaya hindi ko sinabi ang lahat ng kailangan kong sabihin. Umuwi ako ng gabi para matulog sa bahay, at kinabukasan, nang bumalik ako, wala na siya. Tumigil si Edmundo. Lumunok siya. "Hindi ako nakapagsabi ng paalam," bulong niya. "At iyon ang pinakamasakit sa lahat.
Sa gabi ng araw na iyon, pagkatapos ng kanyang shift, umupo si Annalyn sa locker room ng ospital at tumahimik ng matagal. Iniisip niya si Edmundo, ang matandang lalaki na puno ng pera, ngunit walang kamay na hahawak sa kanya sa huling sandali ng kanyang buhay. At naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kaagad mapangalanan, isang halo ng awa at respeto at isang uri ng pagmamahal na hindi romantiko, ngunit tunay at malalim. Kinabukasan, habang ginagawa ang kanyang rounds, tinawag siya ng charge nurse, si head nurse Geraldine Tan, sa opisina. Annalyn, may kausap sa iyo na abogado ni Amy Villarreal, sabi ni Geraldine, ang ekspresyon niya ay mahirap basahin. Gusto ka raw niyang makita. Nagulat si Annalyn. Anong abogado? Bakit siya? Ang opisina ng abogado ay nasa ikatlong palapag ng ospital, sa isang maliit na kwarto na ginagamit para sa mga komperensya ng mga pasyente at kanilang mga pamilya. Nang pumasok si Annalyn, naroon ang isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 40 taon, nakasuot ng maayos na polo at may dalang briefcase. Nakipagkamay siya kay Annalyn ng maayos. Magandang umaga, Ina Santos. Ako si Achoy. Ramon Buenaventura. Abogado ni Edmundo Villarreal. Magandang umaga po, sabi ni Annalyn, maingat na umupo sa harapan ng abogado. Bakit po ako tinawag? Nagbukas ng folder si Achoy Buenaventura at inayos ang ilang papel sa mesa. Santos, direkta na lang po ako sa inyo. Humingi ng kagustuhan si Villarreal. Isang kahilingang hindi karaniwang maririnig at naiintindihan kong magtataka kayo. Ngunit pinag-isipan ito ni Villarreal ng matagal at gusto niyang personal na makausap kayo tungkol dito. Anong kahilingan? Tanong ni Annalyn, ang kanyang boses ay kalmado kahit ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis. Humingi si Villarreal, dahan-dahang sabi ng abogado, na tumingin ng diretsyo sa kanya, na handa ka kayang magpanggap na maging kanyang anak. Sa huling mga araw ng kanyang buhay. Tahimik. Ang malamig na hangin ng air conditioner sa silid ay biglang naging mas maramdaman ni Annalyn. Anak niya, paulit-ulit niyang nasabi, parang sinusubukan niyang maunawaan ang salita. Sabi ng abogado. Walang anak si Villarreal. At walang asawa. Ang kanyang mga pamangkin, ang tanging pamilyang natitirang buhay niya, ay bihira siyang bisitahin, at nang bisitahin nila, para sa inyo na malinaw kung para saan. Ayaw ni Villarreal na mamatay ng nag-iisa, Gina Santos. Ngunit higit sa iyon, ayaw niyang mamatay na parang wala siyang pamilya. Gusto niya, sa mga huling araw, na may isang tao siyang matatawag na anak. Isang taong tunay na makikita sa kanya. Hindi para sa pera. Hindi para sa mana. Kundi dahil ganyan lang ang buhay ng tao. May kasamang pamilya. Matagal na katahimikan sa loob ng silid. Bakit ako? Tanong ni Annalyn. Mababaw ang kanyang hininga. Sa lahat ng tao, bakit ako ang pinili niya? Ngumiti ang abogado, hindi ito ngiting mailihim, kundi ngiting may kababaang loob. Sinabi ni Villarreal na sa lahat ng tao na dumating sa kanyang buhay sa loob ng 72 taon, ikaw lang ang isa na nakaupo sa tabi niya at nakinig. Hindi dahil trabaho mo iyon. Hindi dahil may makukuha kang kapalit. Kundi dahil gusto mo. Sinabi niya, at ito ang eksaktong salita niya, iyon ang uri ng anak na gusto ko sana. At sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na silid sa ikatlong palapag ng Perpetual Hope Medical Center, naramdaman ni Annalyn Santos ang isang bagay na kumikilos sa kanyang dibdib, isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Hindi niya kayang iwan sa labas ng pinto at umuwi ng tulad ng dati. Lumunok siya. Isinara niya ang kanyang mga mata ng isang segundo. At pagkatapos, binuksan niya ang mga ito. Kailan ko siya makukausap? Tanong niya. Ngumiti ang abogado. Nang pumasok si Annalyn sa silid ni Edmundo ng hapon na iyon, iba ang pakiramdam ng lahat. Iba ang liwanag ng silid. Iba ang hinga ng hangin. O baka siya lang ang nagbago. Nakahiga si Edmundo, ngunit gising. Nakatingin siya sa kisame, ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kumot ng dahan-dahan, parang kinakabahan siya. Isang bagay na hindi inaasahan ni Annalyn na makikita sa isang lalaking dating namuno ng mga boardroom at nagdesisyon ng mga bagay na nagpapalipat ng libu-libong empleyado. Nang marinig ang pagbubukas ng pinto, bumaling si Edmundo. At nang makita si Annalyn, may lumabas sa kanyang mukha, hindi kaginhawahan,
hindi kasiyahan, kundi isang bagay na mas komplikado, isang halo ng pag-asa at kahihiyan. Naiintindihan ko kung ayaw mo, agad na sabi ni Edmundo, bago pa makapagsalita si Annalyn. Kakaibang hiling. Alam ko iyon. Hindi kita pwedeng pilitin. Lumapit si Annalyn sa kama at umupo sa upuang malapit doon, ang parehong upuang ginagamit niya tuwing nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ng abogado mo ang lahat, sabi niya, mahinahon. Siya, sabi ni Edmundo. Tumayo ang kanyang tingin sa bintana muli, isang gawin na panlabas para sa isang taong hindi alam kung paano harapin ang emosyon ng tuwirang mukha sa mukha. Matagal ko nang iniisip. Hindi ko alam kung tama o mali. Ngunit naisip ko, huminto siya. Naisip ko na sa lahat ng bagay na pinagkalooban sa akin ng buhay, hindi ko kailanman naranasan ang magkaroon ng anak. At ngayon na malapit na ang katapusan, na parang isang puwang sa dibdib ko na hindi ko mapuno. Tahimik si Annalyn. Nakinig siya. Hindi kita inaasahang magmahal sa akin bilang tunay na ama, patuloy ni Edmundo, at ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon, mas marupok. Hindi iyon makatarungan. Hindi ko nararapat iyon. Ngunit, kung maaari lang, kung pwede lang na minsan o 2 beses, kapag nandyan ka, tawagin mo akong Itay. Para marinig ko iyon. Para maramdaman ko, kahit 1 beses lamang, kung ano ang pakiramdam na mayroon kang anak. May luha sa mga matang iyon. Hindi lumalabas. Ngunit nandoon. Nakakulong sa likod ng mga matang nagpigil ng emosyon sa loob ng maraming taon. At si Annalyn Santos, ang batang nurse mula Tondo na pinalaki ng kanyang mga magulang sa pagmamahal at takot sa Diyos at paggalang sa mga matatanda, si Annalyn Santos ay naramdaman ang kanyang sariling mga mata ay luminaw. Inakala ng kanyang isip ang sariling ama niya, si Mang Andres, ang tsuper ng jeepney na laging nauwi ng gabi na may amoy ng tambutso, ngunit laging may ngiti para sa bawat anak niya. Si Mang Andres na laging nagsasabing, huwag kayong matakot sa mundo, mga anak. Nandito pa ako. Si Mang Andres na siguro ngayon ay nagmamaneho sa mga kalsada ng Tondo habang walang alam na ang kanyang anak ay nasa malayo, nakaupo sa tabi ng isang matandang lalaki na kailanman ay hindi naranasang mahalin ng kanyang sariling anak. Huminga ng malalim si Annalyn. May isang kondisyon ako, sabi niya sa wakas. Bumaling si Edmundo sa kanya, nagtataka. Kung gagawin ko ito, sabi ni Annalyn, ang boses niya ay matatag ngunit malambot, hindi ito magiging palabas lamang. Hindi ako magiging artista sa isang dula. Kung tinatawag kita kong Itay, ibig sabihin ay totoo iyon para sa akin sa sandaling iyon. Hindi pwedeng basta-basta. Kaya ang tanong ko sa iyo, Mang Edmundo, kaya mo bang tanggapin ang isang anak na hindi iyong dugo, ngunit tunay na magmamalasakit sa iyo? Napaiyak si Edmundo. Hindi malakas. Walang daing. Isang tahimik na pagluha lamang, ang uri ng pag-iyak ng isang taong natagal nang hindi umiyak at nakalimutan na kung paano ito gawin. Handa na ako, bulong niya. Matagal na akong handa. Iyon ang simula. Sa kinabukasan, nang pumasok si Annalyn sa silid ng umaga, may pagbabago sa paraan ng kanyang pagpasok. Mas mahinahon. Mas may layunin. Hindi na basta nurse na may dalang gamot, kundi isang babae na may layunin na dalhin ang init ng totoong presensya sa isang malamig at malungkot na silid. Magandang umaga, sabi niya ng maayos, inilapag ang tray at mumiti sa matanda. Magandang umaga rin, sabi ni Edmundo. Mas maayos din ang kanyang tinig ngayong umaga. May bahid ng pag-asa. Habang inihahanda ni Annalyn ang gamot, nagsimulang magsalita si Edmundo. Nagkukwento siya, tungkol sa kanyang kabataan, tungkol sa kanyang mga pangarap ng bata pa siya, tungkol sa panahon bago siya naging mayaman nang siya ay isang batang nagtatrabaho sa palengke ng Cebu para may pangkain. Nagtinda ako ng isda, sabi niya, at may ngiti sa kanyang boses. Tunay na ngiti, hindi yung mahinang ngiti na nakikita mo sa isang taong nalimutan na kung paano tunay na magpakasaya. Magaling akong magtinda ng isda. Ang sikreto ko, lagi akong humingiti sa mga maninirahan. Lagi. Kahit pagod na ako, kahit gutom na ako. Lagi akong umingiti. At sabi ng aking ina, ang ngiti ko raw ay kapangyarihan. Ang iyong ina, maingat na sabi ni Annalyn, ano pong uri ng babae siya? Nagliwanag ang mukha ni Edmundo sa paraang hindi inaasahan ni Annalyn. Matigas, sabi niya, ngunit ang salita ay puno ng pagmamahal.
Matigas ngunit mapagmahal. Ang uri ng inang, kapag sinasaktan ka ng mundo, sasabihin niya sa iyo na tumayo ka. Ngunit kapag umuwi ka sa bahay, handa ang kanyang mga bisig para sa iyo. Ganoon si Nanay Karing. Namatay siya ng maaga. 31 pa lang ako. At kahit ilang taon na ang lumipas, kahit ngayon, minsan ay naririnig ko pa rin ang boses niya sa aking utak. Tahimik si Annalyn sandali. Pagkatapos ay naglakas loob siya. Itay, sabi niya, ang salita ay lumabas ng natural, nang walang pagpigil, nang tulad ng isang bagay na matagal na niyang alam, naniniwala rin ako na naririnig tayo ng mga taong mahal natin. Kahit wala na sila. Biglang tumigil si Edmundo. Napagtanto ni Annalyn na iyon ang unang pagkakataon na ginamit niya ang salitang iyon. Itay. At sa ilang segundo ng katahimikan, nagtataka siya kung nagpunta na siya ng masyadong malayo, kung nagkamali na siya. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang mukha ni Edmundo. At ang mukha ng matanda ay kumweba. Dahan-dahan. Parang isang pader na matagal nang nakatayo sa panahon ay biglang nagsimulang gumuho, hindi nang marahas, kundi nang dahan-dahan, parang sa wakas ay pinayagan na nitong gumuho ang sarili. Lumunok si Edmundo ng maraming beses. Pinigilan niya ang mga luha. Ngunit ang kanyang mga kamay ay humawak sa kumot ng mahigpit, para may kapit, para maihawak. Maraming salamat, bulong niya. Maraming salamat. At si Annalyn, na pinalaki ng kanyang mga magulang na ang pagmamahal, ay hindi sinasabi lamang kundi ginagawa, ay lumipat ng mas malapit at hinawakan ang kamay ng matanda. Walang salitang sinabi. Hindi kailangan. Sa loob ng Perpetual Hope Medical Center, sa isang silid sa ikalimang palapag, ang isang matandang lalaki na puno ng kayamanan at puno ng kalungkutan ay sa wakas ay nakaramdaman ng isang bagay na hindi niya nabili ng lahat ng pera niya sa loob ng 72 taon ng kanyang buhay, ang init ng kamay ng isang anak. Ang balita, gayunpaman, ay hindi nagtagal na nanatiling lihim. Alam ng mga ospital kung paano kumakalat ang mga tsismis. Hindi ito tulad ng apoy na biglang sumasaklaw, ito ay tulad ng tubig na dahan-dahang bumabalot sa bato. Dahan-dahan, ngunit sigurado. Sa loob ng isang linggo, alam na ng ilang nurse sa ward ni Edmundo ang tungkol sa kaayusan. Alam na ng ilang doktor. At sa labas ng ospital, sa mundo ng mga Villarreal at ng kanilang kayamanan at kanilang mga abogado at kanilang mga tagapayo, nagsimula ring kumakalat ang usap-usapan. Si Rafi Villarreal, ang panganay na pamangkin ni Edmundo, ay nakatanggap ng tawag mula sa isa sa mga tauhan ng ospital na kilala ng kanyang sariling abogado. Sinabihan siya na may bagong mukha sa silid ng kanyang tiyuhin. Isang nurse. Isang batang babae. Na laging kasama ang matanda. Na tinatawag itong Itay. Ang mukha ni Rafi ay nagbago nang marinig niya iyon. Si Rafi Villarreal ay 37 taong gulang. Pinalaki sa kaginhawahan at kasaganaan na ibinigay ng negosyo ng kanyang tiyuhing si Edmundo pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Pinag-aral sa mga privatong paaralan. Nagkolehiyo sa Maynila. Ipinadala sa abroad para magmasteral. Lahat ng iyon ay binayaran ng Villarreal money. Ngunit sa loob ng 37 taon ng kanyang buhay, hindi siya natuto kung paano magmahal ng walang kondisyon. Hindi siya natuto kung paano bisitahin ang isang tao nang hindi may kapalit. Ang tanging beses na bumisita siya sa kanyang tiyuhin ay nang kailangan niya ng pirma sa ilang dokumento o nang kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili bilang isang responsableng pamangkin sa harap ng mga abogado. At ngayon, narinig niyang may babaeng nurse na nanggaling sa Maynila ang lumapit sa kanyang tiyuhin at ngayon ay tinatawag na itong Itay. Sino ang babaeng ito? Malamig na tanong ni Rafi sa kanyang sariling abogado, si Atty. Felix Magbanua. At ano ang gusto niya? Hindi pa namin alam ang lahat ng detalye, sabi ng abogado. Ngunit alam nating ang pag-aayos na ito ay dumaan sa abogado ni Edmundo, si Atty. Buenaventura. Ibig sabihin, ito ay mailegal na batayan. Legal na batayan, paulit-ulit na sabi ni Rafi. At ang boses niya ay puno ng mapanganib na katahimikan. Ibig sabihin, maaari itong makaapekto sa mana. Iyon ang tanging bagay na napakahalaga para kay Rafi. Hindi ang kalagayan ng kanyang tiyuhin. Hindi kung may kasama na o wala ang matanda sa kanyang mga huling araw. Ang mana. Ang imperyo ng Villarreal Group of Companies.
Ang milyon-milyong piso na naghihintay sa kamatayan ng isang matandang lalaki sa ikalimang palapag ng Perpetual Hope Medical Center. Ayusin mo iyon, utos ni Rafael. Gusto kong malaman kung sino ang babaeng iyon. Lahat ng tungkol sa kanya. At gusto kong bisitahin ang aking tiyuhin bukas. Nang sumunod na araw, nang pumasok si Rafael sa silid ni Edmundo, kasama ang dalawa pang kapatid niya, si Maricel at si John, nagulat si Annalyn na naroon siya. Hindi niya alam ang gagawin. Nasa labas siya ng silid nang dumating sila, at sandali siyang natigilan sa pasilyo. Naririnig niya ang mga boses sa loob, ang malamig na boses ni Rafael, ang mas maalwan ngunit walang topik na boses ni na Maricel at John. Tiyuhin, kamusta na po kayo? Maririnig ni Annalyn si Maricel na nagsasalita. Buhay pa, ang sagot ni Edmundo, at kahit sa labas ng pinto ay maririnig ni Annalyn ang dryness ng sagot na iyon, ang uri ng sagot ng taong narinig na ang ganunang tanong ng maraming beses at hindi na naniniwala sa sinseridad nito. Narinig namin, sabi ni Rafael, at ang kanyang boses ay naging mas mababa, mas matalas, na may bago kang kasama dito sa ospital. Isang nurse. Katahimikan. Si Annalyn, sabi ni Edmundo. Sabi ni Rafael. Ano ang relasyon ninyo? Naramdaman ni Annalyn na ang kanyang puso ay huminto ng isang segundo. Naghintay siya sa labas ng pinto. Anak ko siya, simpleng sagot ni Edmundo. Mabilis na katahimikan sa loob ng silid. Pagkatapos, ang boses ni Rafael, mas malamig na ngayon, mas may kontroladong galit. Tiyuhin, alam naming walang anak si Tiyuhing Edmundo. Tiyuhin. Sinabi ko, anak ko siya, paulit-ulit na sabi ni Edmundo, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay matibay. Nang walang pag-aalangan. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa inyo ang anumang bagay. Kayo ang mga bisita dito. Kayo ang mga hindi karaniwang dumarating. Tiyuhin, may inaalalayan kayo ngayon na hindi namin alam kung sino talaga. Alam kong sino siya, putol ni Edmundo, at ang kanyang boses ay tumaas sa paraang hindi inaasahan ni Annalyn mula sa isang lalaking mahina na ang katawan. Mas matagal ko siyang kilala kaysa sa sinumang tao sa mundong ito. At higit sa lahat, kilala ko ang puso niya. Iyon ang hindi ko masabi sa maraming tao. Nang lumabas sina Rafi at ang mga kapatid mula sa silid makalipas ang ilang minuto pa, nakita nila si Annalyn sa pasilyo. Natahimik sila ng sandali. Tumingin sa kanya si Rafi, isang mapanuring titig, ang uri ng titig na sinusukat ka mula ulo hanggang paa at tinatantiya ang iyong halaga. Ikaw si Annalyn Santos, sabi niya, hindi tanong. Opo, sabi ni Annalyn tuwid ang tindig. Humakbang nang mas malapit si Rafael. Ibinaba niya ang kanyang boses para hindi marinig ng mga taong dumadaan sa pasilyo. Hindi ko alam kung ano ang plano mo, malamig na sabi niya, ngunit malaman mo, anuman ang mangyari, anuman ang ipapasya ng aking tiyuhin sa kanyang mga huling araw, may mga abogado kami. May mga paraan kami. At hindi namin papayagan na ang isang estranyer ay makapasok sa pamilya ng Villarreal ng ganoon kadali. Hindi umalis ang titig ni Annalyn kay Rafael. Hindi siya umurong. At sa loob niya, naramdaman niya ang isang bagay na lumagablab, hindi galit, hindi takot, kundi isang matatag na determinasyon. Ginoo, sabi ni Annalyn, mahinahon ngunit malinaw, wala akong ibang gusto kundi siguraduhing hindi mag-iisa ang inyong tiyuhin sa kanyang mga huling araw. Iyon lang. Kung ayaw ninyong maniwala sa akin, iyon ay karapatan ninyo. Ngunit ang pagbabago ng inyong isip ay hindi magbabago ng katotohanan. At sa ganong pagkakataon, bago pa makapagsalita si Rafael, lumipas ang isang matandang doktor sa pasilyo at bati niya si Annalyn, Nurse Annalyn, handa na ang chart ni Ace Villarreal at lumayo si Annalyn nang hindi na nagpaalam. Naiwan si Rafael sa pasilyo, ang kanyang mga kamao ay nakakulubot sa tabi ng kanyang katawan. Hindi ito tapos. Para sa kanya, hindi ito tapos. Zas TV script. 12 oras 25 minuto. Bumalik tayo sa loob ng silid ni Edmundo. Nang gabing iyon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos lumabas sina Rafi at ang mga kapatid, pagkatapos ng halong galit at kalungkutan at determinasyon na naramdaman ni Annalyn sa pasilyo, bumalik siya sa silid ni Edmundo pagkatapos ng kanyang shift. Hindi na siya nurse sa oras na iyon. Nurse na siya ng 3:00 ng hapon.
Ngunit ang lakas ng loob na pumasok siya sa silid na iyon ng 9:00 ng gabi ay galing sa isang lugar na mas malalim kaysa sa tungkulin. Galing iyon sa puso. Natutulog si Edmundo nang pumasok siya. Mahinahon ang kanyang mukha sa pagtulog, mas mahinahon kaysa noong gising siya. Tila ang mga alaala, ang mga pag-aalala, ang mga kirot ng katawan ay nagpapahinga rin sa oras ng kanyang pagtulog. Umupo si Annalyn sa upuan sa tabi ng kama. Hindi niya ginising ang matanda. Umupo lang siya doon, tahimik, at pinagmasdan ang mukha ng isang taong sa loob ng ilang linggo ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Naisip niya ang kanyang sariling ama. Naisip niya si Mang Andres, ang tsuper ng jeepney, na hindi kailanman pinalaki ang anak niya sa kayamanan, ngunit pinalaki siya sa pagpapahalaga. Naalala niya ng isang gabi, bata pa siya, nagkaroon ng bagyo at takot na takot siya sa kidlat. Lumapit siya sa kanyang ama at sinabihan siyang, "Andito ako, anak. Walang mangyayari sa iyo habang nandito ako." At naramdaman niya sa sandaling iyon ang pinakaligtas na pakiramdam sa mundo. Ngayon, nakaupo siya sa tabi ng isang lalaking walang anak na naramdaman ang ganong kaligtasan. Bumukas ang mga mata ni Edmundo nang makalipas ang ilang sandali. Malabo ang tingin niya sa unang ilang segundo, ang ganon ang tingin ng isang taong bagong gising at hindi pa sigurado kung totoong gising na siya o nangangarap pa rin. Ngunit nang makita niya si Annalyn, naging malinaw ang kanyang mga mata. "Nandito ka pa," bulong niya. "Nandito pa ako," sabi ni Annalyn. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang nagsalita si Edmundo. "Nakita ko sina Rafael sa pasilyo kanina. Bago umalis." "Opo," sabi ni Annalyn. "Ano ang sinabi niya sa iyo?" Nag-atubili si Annalyn. Ngunit napagtanto niya na ang matanda ay karapat-dapat sa katotohanan. "Binalaan niya ako," sabi niya ng simple. Sinabi niyang may mga abogado sila. Na hindi nila papayagan ang isang estranyer na makapasok sa pamilya. Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Edmundo. "Natatakot ka ba?" tanong niya. Nag-isip si Annalyn. Nag-isip siya ng tunay, hindi ang sagot na dapat sabihin, kundi ang sagot na totoo. "Hindi," sabi niya sa wakas. "Hindi ako natatakot. Dahil wala akong kinukuha sa iyo, Itay. Wala akong inaangkin. Nandito lang ako." Sa salitang iyon, Itay, muling nag-ilaw ang mukha ni Edmundo sa paraang kahit ilang beses na itong nangyari ay palaging gumigising ng isang bagay kay Annalyn. Parang sa bawat beses na maririnig ng matanda ang salitang iyon, isang bahagi ng napakatagal na pag-aalmusal ay natutupad sa kanyang puso. "Annalyn," sabi ni Edmundo, at ang boses niya ay seryoso na ngayon, mababa, tulad ng boses ng isang taong may gustong sabihin at alam na maaaring wala ng ibang pagkakataon, "May gusto akong sabihin sa iyo. At gusto kong marinig mo ng maayos." "Narito po ako," sabi ni Annalyn at hinawakan niya ang kamay ng matanda. "Ang Villarreal Group of Companies," dahan-dahang sabi ni Edmundo, "ay binuo ko sa loob ng 35 taon. Bawat piso, bawat koneksyon, bawat kontrata, nandoon ako. Gumising ng maaga, natulog ng huli. Ibinigay ko ang aking katawan, ang aking oras, ang aking kaluluwa sa negosyong iyon. At naging matagumpay ito." Nanahimik si Annalyn. Nakinig. Ngunit malapit na akong umalis, patuloy ni Edmundo, at naiisip ko, sino ang mananampalatayang may puso sa lahat ng iyon? "Ang mga pamangkin ko ay magmamana ng pera. Ngunit ang pera ay hindi kaluluwa ng isang negosyo. Ang puso ng isang negosyo, ang dahilan kung bakit ito nabuhay at lumago, iyon ay iba. At iyon ay kailangan ng isang taong may malasakit na tunay." Nagsimulang maunawaan ni Annalyn kung saan patutungo ang usapan. At ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. "Hindi ko hihilingin sa iyo na pamunuan ang kumpanya," sabi ni Edmundo, at mumiti siya ng bahagya, isang ngiting may kalungkutan at katahimikan. "Alam kong hindi iyon ang iyong mundo. Nurse ka. At magaling kang nurse, hindi dahil pinag-aralan mo ito, kundi dahil mayroon ka sa puso mo ang bagay na hindi matuturo ng anumang eskwelahan." Lumunok si Annalyn. "Ang iiwan ko sa iyo," sabi ni Edmundo, "ay hindi ang kumpanya. Ang iiwan ko sa iyo ay ang bahay na pinagdalhan ko ni Corazon sa unang taon ng aming kasal, ang lumang bahay sa Lahog. Hindi magarbo. Hindi katulad ng aking penthouse ngayon.
Ngunit iyon ang bahay kung saan pinakamalapit akong naging masaya. Iyon ang bahay kung saan ipinahanda ko ang una naming salu-salo bilang mag-asawa. Iyon ang bahay kung saan natutulog kaming magkahawak kamay ng walang inaalala. Namuo ang lalamunan ni Annalyn. At iiwan ko rin sa iyo, patuloy ni Edmundo, ang sapat na pondo para sa iyong pamilya. Hindi kayamanan. Sapat lang. Para sa iyong mga kapatid. Para sa iyong mga magulang, para makapagpahinga na si Mang Andres at hindi na kailangang magmaneho ng jeepney sa init ng araw. Napaluha si Annalyn. Hindi niya pinigilan. Napaluha siya ng tahimik at ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mga pisngi ng walang kahiyahiya, ng walang pagtatago. Hindi ko kailangan ng anuman, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko ginawa ito para sa... Alam ko, mahina ngunit matibay na sabi ni Edmundo. Alam ko. Iyan nga ang dahilan kung bakit mo ito ibinibigay. Nanatili silang magkahawak kamay sa loob ng matagal na katahimikan. Sa labas ng bintana, ang Cebu ay gabi na, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo, ang trapiko ay humihina na, at ang langit ay puno ng mga bituin na halos hindi na makikita sa liwanag ng lungsod, ngunit nandoon pa rin. Nandoon pa rin kung titingnan mong mabuti. Sa mga susunod na araw, ang kondisyon ni Edmundo ay dahan-dahang bumaba. Alam ito ni Annalyn. Alam ito ng mga doktor. Alam ito ng mga nurse. Ang katawan ng matanda ay nagsusuko na, hindi ng biglaan, kundi ng dahan-dahan, tulad ng isang kandila na naubusan ng taba at ang apoy ay nagsisimulang lumayo sa mitsa. Ngunit sa mga araw na iyon, kahit ang katawan ni Edmundo ay humihina, ang kanyang espiritu ay tila bumabalik. Nagkukwento siya. Marami siyang kwento. Tungkol sa kanyang kabataan sa Cebu, sa pamilada niya tuwing pista opisyal, sa unang pagkakataon na nakita niya si Corazon sa isang bail sa kanilang baryo, nakasuot ito ng dilaw na damit at ang kanyang buhok ay nakabitin sa kanyang mga balikat. Tungkol sa unang negosyo niya, isang maliit na tindahan ng hardware na pinalago niya sa pamamagitan ng pagtitipid at tamang desisyon at maraming panalangin. Tungkol sa mga pagkabigo, sa mga araw na akala niya ay mawawala na ang lahat, sa mga sandaling nagpapasalamat siya sa Diyos, kahit wala siyang naiintindihan. At si Annalyn ay nandoon sa bawat kwento. Nakikinig. Tumatawa sa tamang lugar. Nagtataas ng kilay sa mga bahagi na kahanga-hanga. Nagtatanong kung saan ang kailangan ng tanong. Isang hapon, habang nagkukwento si Edmundo tungkol sa isang nakakatawang insidente sa isa sa kanyang mga construction sites, maraming taon na ang nakakaraan, napansin ni Annalyn na huminto ang matanda sa gitna ng kwento. Itay, maingat na tawag ni Annalyn. Ngumiti si Edmundo. Malungkot ngunit totoo. Pagod na ako, sabi niya. Hindi ito reklamo. Pahayag lamang, ang uri ng pahayag ng isang taong tumatanggap na ng katotohanan. Matulog na kayo, sabi ni Annalyn. Hindi pagod ang ibig ko sabihin, sabi ni Edmundo at tumingin siya kay Annalyn ng diretsyo. Pagod na ako sa paglaban. Matagal na akong lumalaban. Sa negosyo, sa mga kaaway, sa sakit, sa kalungkutan. Pagod na ako, Annalyn. At naramdaman ko, kahapon, habang natutulog ako, na okay lang. Okay lang na pagod na ako. Nanginig ang labi ni Annalyn. Pinigilan niya ang sarili. Nandito po ako, bulong niya. Alam ko, sabi ni Edmundo. Iyon ang dahilan kung bakit okay lang. Dumating si Rafe muli 3 araw bago ang katapusan, ngayon ay mag-isa na lamang, walang kasamang mga kapatid o abogado. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay iba. Hindi na ito ang malamig na mukha ng isang lalaking nagtatanggol ng mana. Ito ay ang mukha ng isang lalaking sa wakas ay nakita kung gaano nakalapit ang katapusan at napahiya sa kanyang sarili. Naroon si Annalyn nang dumating si Rafe. Nasa tabi ng kama siya ni Edmundo nang pumasok ang pamangkin. Nagkatinginan sila ng ilang segundo, si Annalyn at si Rafe, at sa pagkakataong ito, si Annalyn ang unang umiwas ng tingin at tumayo mula sa kanyang upuan. Aalis na po ako sandali, sabi niya kay Edmundo, hawak pa rin ang kamay ng matanda. Ngunit hinawakan ni Edmundo ang kanyang kamay ng mahigpit. Manatili ka, sabi ng matanda. Hindi ito kahilingan. Ito ay isang simpleng pagpapahayag ng kagustuhan ng isang taong alam na kung ano ang gusto niya sa mga nalalabing oras ng kanyang buhay. Lumipas ang 1 segundo.
Pagkatapos, lumapit si Rafe sa tabi ng kama, sa kabilang panig, at umupo sa upuang naroon. Tumingin siya sa kanyang tiyuhin, at ang kanyang mga mata, na noon ay puno ng kalkulasyon at sospetsa, ay ngayon ay puno ng isang bagay na mas mapait at mas totoong maramdaman, pagsisisi. Tiyuhin, bulong ni Rafe, patawarin ninyo ako. Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay tumingin si Edmundo sa kanyang pamangkin, at sa halip na galit o kapaitan, ang naroon sa kanyang mga mata ay isang uri ng pagod na pagpapatawad. Ang uri ng pagpapatawad ng isang taong matagal nang nagdadala ng bigat at ngayon ay handang ilapag na ito. Naiintindihan ko kayo, Rafe, sabi niya ng dahan-dahan. Pinalaki kayo sa mundo na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kanyang kayamanan. Iyon ang mundo na itinayo ko. At iyon ang pagkakamali ko. Napaiyak si Rafe. Isang tahimik, mahirap na pag-iyak, ang uri ng pag-iyak ng isang taong hindi sanay umiyak at nahihirapan pa rin kahit ngayon. Tiyuhin, gusto ko sanang. Alam ko, putol ni Edmundo, mahinahon. Alam ko ang lahat ng gusto mong sabihin. At pinapatawad kita. Ngunit Rafe, pangako mo sa akin. Pangako mo sa akin na ang susunod mong gagawin, ang susunod na desisyon na gagawin mo sa iyong buhay, ay hindi para sa pera. Kahit isa lang. Kahit isang beses. Gawin mo iyon para sa pagmamahal. Hindi nakasagot si Rafe sa salita. Ngunit tumango siya, isang mabagal, mabigat na tango ng isang taong nagdadala ng pangako na hindi madaling tuparin ngunit gustong subukan. Nang lumabas si Rafe makalipas ang isang oras, at naiwan na silang mag-ama ni Annalyn sa silid, may katahimikang lumakip sa hangin ng silid na iyon. Hindi ito isang masamang katahimikan. Ito ay ang katahimikan ng isang bagay na natapos, ng isang bagay na naayos na, kahit sa huling sandali. Gabi ng sumunod na araw nang tumawag si Annalyn sa kanyang ama. Tumawag siya mula sa labas ng ospital, nakatayo sa maliit na hardin sa likod ng gusali kung saan may mga puno at isang maliit na bangkito. Buwan ang gabi. Maliwanag. Tay, sabi niya nang sumagot ang kanyang ama. Anak, ang boses ni Mang Andres ay pagod, ang pagod ng isang araw ng pagmamaneho, ngunit agad itong nagbago nang marinig ang boses ng kanyang anak. Kumusta ka na? Matagal na kitang hindi natawagan. Maayos po ako, Tay, sabi ni Annalyn, at ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Gusto ko lang marinig ang boses mo ngayong gabi. Sandali lang ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, nang magsalita muli ang kanyang ama, ang boses ni Mang Andres ay malambot, ang boses ng isang amang alam na kahit hindi sinasabi ng anak ang lahat, may nararamdaman itong kailangan ng isang bagay na mas simple at mas totoo kaysa sa anumang salita. Nandito ako, anak, sabi ni Mang Andres. Nandito ako. At si Annalyn Santos, ang batang nurse mula Tondo na lumayo sa lungsod na pinalaki sa kanya, na natagpuan ang sarili sa tabi ng isang matandang lalaki sa lungsod ng Cebu na kailanman ay hindi niya inaasahan, ay umiyak sa ilalim ng buwan. Nang walang kahihiyan, nang walang pagtatago, nang tulad ng isang batang nakauwi na. Dumating ang umaga ng huling araw ng may katahimikan. Alam ito ni Annalyn nang pumasok siya sa silid ni Edmundo ng 7:00 ng umaga. Alam ito ng kanyang katawan bago pa man sinabi ng isipan. May pagbabago sa hangin ng silid. May pagbabago sa ritmo ng makina. At may pagbabago sa mukha ni Edmundo, hindi pa ito ang mukha ng isang taong patay, kundi ang mukha ng isang taong naghahanda na. Maliwanag ang mga mata ni Edmundo nang maliwanag pa siya. At ang unang bagay na sinabi niya nang pumasok si Annalyn ay hindi tungkol sa sakit o sa gamot o sa anumang medikal na pangangailangan. Maganda ang umaga ngayon, sabi niya. Tumingin si Annalyn sa bintana. At totoo, ang langit ng Cebu ay kulay ginto at rosas, ang araw ay kakasikat pa lamang, at ang liwanag ay bumabagsak sa silid sa paraang tila pinili ng araw ang silid na ito para sa espesyal na pagbati. Maganda talaga, sabi ni Annalyn at umupo siya sa tabi ng kama. Hinawakan ni Edmundo ang kanyang kamay. Ang mga kamay na iyon, ang mga kamay na dating matibay at makapangyarihan, ay ngayon ay manipis at malambot, ngunit ang hawak nito sa kamay ni Annalyn ay mapagkakatiwalaan pa rin. Annalyn, sabi niya. Oh, naging masaya ako, sabi ni Edmundo. At ang boses niya ay puno ng isang bagay na hindi madaling ilarawan, isang kasiyahan na hindi galing sa tagumpay o sa kayamanan o sa kapangyarihan, kundi galing sa isang bagay na mas maliit at mas totoo.
Sa mga linggong ito, sa iyong kasama, naging masaya ako. Ako rin po, sabi ni Annalyn, at ang kanyang boses ay tiyak, walang pag-aalangan, walang pagsisinungaling. Naging masaya rin ako. Mag-aalaga ka sa sarili mo, sabi ni Edmundo. Hindi ito tanong. Mag-aalaga po ako. At bisitahin mo ang iyong mga magulang. Madalas, huwag hayaang lumipas ang masyadong maraming araw nang hindi mo naririnig ang kanilang boses. Hindi po hayaan, sabi ni Annalyn, at luha na ang bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Ngunit mumiti siya. Mumiti siya sa matanda dahil iyon ang nararapat sa sandaling ito. Hindi ang pag-iyak lamang. Ang ngiti rin. At Annalyn, huminto si Edmundo sandali. Lumunok siya. Salamat. Para sa lahat. Para sa pakikinig. Para sa pagtabi. Para sa pagtawag sa akin ng isang bagay na matagal ko nang gustong marinig. Hinawakan ni Annalyn ang kamay ng matanda ng dalawang kamay. Inilapat niya ang kanyang noo sa kanilang magkasamang kamay, isang kilos na walang natuturuan sa kanya, na nanggaling lamang sa lugar na pinakatotoo sa kanya. Itay, bulong niya, at sa pagkakataong iyon, ang salita ay mas mabigat, mas puno, mas totoo kaysa sa lahat ng nakaraang beses na sinabi niya ito. Salamat din po. Sa pagtanggap sa akin. Huminga ng dahan-dahan si Edmundo. Pumikit siya. At sa loob ng Perpetual Hope Medical Center, sa isang silid sa ikalimang palapag, habang ang araw ng Cebu ay tumataas sa langit at pinupuno ng liwanag ang bawat sulok ng kwarto. Dahan-dahan at payapang umalis si Edmundo Villarreal sa mundong ito. Ang kanyang kamay ay hawak ng isang babaeng hindi niya anak sa dugo, ngunit sa lahat ng bagay na higit pa sa dugo. Nanatili si Annalyn sa tabi niya ng matagal pagkatapos. Hindi umalis. Hindi tumayo. Nanatili lang siya roon, hawak pa rin ang kamay ng matanda, habang ang mga makina sa silid ay dahan-dahang nagbago ang tunog, at ang mga nurse ay pumasok ng tahimik. At ang mundo ay patuloy na gumagalaw sa labas ng bintana, nang walang alam na sa loob ng silid na ito, isang bagay na maganda at malungkot at totoo ay katatapos lang mangyari. Sa libing ni Edmundo Villarreal, isang simpleng seremonya, ayon sa kanyang kahilingan, naroroon si Annalyn, kasama ang kanyang sariling ama at ina na espesyal na nagpunta mula Maynila. Si Mang Andres, na nakatayo sa tabi ng kanyang anak, ay tahimik ngunit ang kanyang kamay ay nakapalibot sa balikat ng kanyang anak sa buong seremonya. Naroroon din si Rafi at ang mga kapatid. At sa pagkakataong ito, tumingin si Rafi kay Annalyn, hindi nang may suspetsa o galit, kundi nang may isang simpleng paggalang. Tumango siya. Tumango rin si Annalyn. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling ng buo. Hindi lahat ng kwento ay nagtatapos ng walang luha. Ngunit may mga kwentong kahit puno ng luha, puno rin ng liwanag, mga kwentong nagtuturo sa atin na ang pagmamahal ay hindi palaging dugo at pangalan at mana. Ang pagmamahal ay minsan isang batang babae na umupo sa tabi ng isang matanda at nakinig. Ang pagmamahal ay isang kamay na iniabot ng walang kapalit. Ang pagmamahal ay ang salitang itay na sinabi ng mula sa pinakamalim na bahagi ng puso, sa pinakahuling sandali ng isang buhay na matagal nang naghahanap nito. Si Annalyn Santos ay bumalik sa trabaho sa loob ng isang linggo. Nurse pa rin siya. Ang kanyang buhay ay nagpatuloy, ngunit hindi na ito ang parehong buhay. May dala siyang isang bagay na bago, hindi kayamanan, hindi ang bahay sa lahug kahit natanggap niya ito ng may buong puso, hindi ang puhunan para sa kanyang pamilya, kahit nagpasalamat siya roon ng puno ng luha. Ang dala niya ay isang alaala. Ng isang matandang lalaki na natutunan niya kung ano ang ibig sabihin ng umuwi, kahit sa huling sandali, kahit sa loob ng isang ospital, kahit sa pamamagitan ng isang babae na hindi niya kilala hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. At tuwing pumasok si Annalyn sa isang silid ng isang nag-iisang pasyente, tuwing makikita niya ang mga matang naghahanap ng kamay na hahawak sa kanila, tuwing mararamdaman niya ang katahimikang iyon na puno ng mga salitang hindi nasasabi, aalalahanin niya si Edmundo. At upo siya. At makikinig. Dahil iyon ang pinakamahalagang bagay na itinuro sa kanya ng isang mayamang lalaki na matagal nang naghahanap ng pinakasimpleng kayamanan sa mundo. Ang presensya ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Hanggang sa muli, mga kaibigan.